King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 285. Drunken God Perfume. Bagamat nahaharap siya sa nagtatanong at nagngangalit na mga ekspresyon ng grupo, hindi nakaramdam ng pressure si Zhao Fang. Ang tanging pumasok sa isip niya ay ang lakas ng tandang bato ay hindi niya kayang basagin. Kung gayon, paano nabasag ang tandang bato at natatak dito ang isang magaan na marka ng kanyang palad? Ang espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Fang ay sigurado na sa sandaling inabot niya ang kanyang kamay, ang tatak ng kanyang palad ay humiral na. Mahirap talagang mapagtanto ito kung hindi titingnang mabuti. Kasunod nito, ang taong nakasuot ng Asher at si Bi Chaoyu ay parehong inilagay ang kanilang mga palad sa tandang bato at isang kakaibang pakiramdam ang lumitaw. Gayunpaman, walang anumang pagyanig tulad ng dati. Ang tandang ito ng bato ay dapat na isa sa mga pagbubukas ng treasury at maaaring magdulot ng hindi inaasahang panganib. Sabi ng dawist na nakasuot ng Asher habang malamig niyang tinitigan si Zhao Fang. Ang dawist na ito ay nagdadalubhasa sa lahat ng uri ng pandaraya na naging dahilan para matakot at mag-ingat sa kanya ang mga pirata. Matapos ang bahagyang pagkaantala, ang taong nakasuot ng Asher at si Bi Chaoyu ay parehong pinangunahan ang kanilang mga partido upang buksan ang landas. Talagang isang henyo si Bi Chaoyu sa mga arrays at mekanismo. Nakakalusot sa maraming mahusay na pagkakagawa ng mga bitag sa daan. Gayunpaman, dahil sa kanyang kakulangan ng karanasan, hindi siya makagawa ng mga desisyon. Sa mga oras na ito, titingin siya kay Zhao Fang para humingi ng tulong sa halip na humingi ng tulong sa mga elder mula sa Transverse Water Stronghold. Si Zhao Fang ay gumawa ng ilang gawain sa array at idinagdag sa katotohanan na ang kanyang God Spiritual Eye ay may matinding perception, maaari niyang pag-usapan ang ilang bagay kay Bi Chaoyu. Bagamat ang mga elder mula sa Stronghold na may alam tungkol sa array ay medyo hindi nasisiyahan, hindi sila naglakas loob na ipahayag ang kanilang nararamdaman dahil nakita nila ang husay ni Zhao Fang sa paglampas sa mga whirlpool. Nang makarating sila sa isang tiyak na punto ng burol, huminto ang mga yapot ng dawist na nakasuot ng Asher at kumislap ang kanyang mga mata habang nagpadala ng mensahe sa mga pirata. Nakipag-usap din si Bi Chaoyu sa mga tao mula sa kuta. Mag-ingat ang lahat, may mga bitag sa unahan. Ang ilan sa mga bitag sa lihim na kuweba ay maaaring hindi paganahin, ngunit ang iba ay hindi magagawa at kailangang sapilitang sirain. Maingat na naglakad ang grupo pasulong. Nang marating nila ang nagsimulang mag-crack ang dalawang batong pader sa magkabilang gilid at lumitaw ang malamig na metal na pabilog na bagay. Ang mga bagay na ito ay may hindi mabilang na mga butas sa katawan nito na mabilis na umikot at naglabas ng mga pilak na karayom na kasing kapal ng buhok sa isang baka. Q. 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 Ang mga pilak na karayom na ito ay napakatalam at maaaring tumagos sa True Force Shield ng mga normal na cultivator sa Ascended Realm. Nagkaroon din ng maputlang berdeng glow sa kanila, nakakalason din sila. Tumakbo. Ginamit ng lahat ng mga pirata ang kabuuan ng kanilang True Force para protektahan ang kanilang mga sarili habang sila ay nakatakas. Ang grupong Transverse Water Stronghold ay sumigaw at bumuo ng isang defensive barrier para dumaan sa mapanganib na sonang ito. Ding ding ding. Gumamit ang lahat ng iba't ibang paraan para harangan ang mga arrow na ito at ang mga nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay maaaring maging sanhi ng hangin na tanggayan ang mga nakal-alasong karayom na ito. Ang mga may mabilis na paggalaw ay maaaring makatakas sa karamihan ng mga karayom na ito at magbayad ng maliit na presyo upang harangan ang natitirang iilan. Pinalibutan ng mga arko ng kidlat si Zhao Fang na perpektong na kuryente sa bawat karayom na lumalapit sa kanya, na naging mga sirang itim na pira-pirasong karayom. Bagamat ang mga karayom na ito ay napaka-condensed at limitado sa isang 10 yarda na sona, karamihan sa mga tao ay nagtagumpay na masira ito. Sa pagbabalik tanaw sa kanilang orihinal na posisyon, mayroong ilang mga katawan na may libu-libong maliliit na butas sa mga ito na may itim na lilang likido na dumadaloy sa kanila, na nagpapalamig sa puso ng mga nakakita sa kanila. Matapos dumaan sa tuktok ng burol, lumitaw ang isa pang palapag ng itim at puting mga tile. Ang mga mekanismo dito ay mas sanay, kaya, ang Asher Robe dawist pati na rin si Bi Chaoyu ay hindi ito nagawang lutesin sa maikling panahon. Basag. Ang lupa sa ilalim ng isa sa mga eksperto mula sa kuta ay biglang nabasag ng walang babala. Hindi maganda.
Ang eksperto mula sa stronghold ay magpapaikot pa lang sa kanyang true force ngunit isang golden metallic claw ang umabot mula sa itim na lupa at hinayla siya pababa. Isang sigaw ang umalangaw mula sa butas, ngunit nang muling lumitaw ang itim at puting tile sa lugar na iyon, tumigil ang sigawan. Sa lugar na ito, ang sahig ay random na masira at ang mga metal na kuko ay hihilahin ang mga tao sa ganap na kadiliman. Ang mga metal claws na ito ay lubhang mahiwaga at maaaring automatikong makahawak sa pinakamalapit na nilalang. Ang isa sa mga pirata ay nagpanggap na matalino at lumutang sa himpapawid upang ang kanyang mga paa ay hindi dumampi sa lupa ngunit ang isa sa mga metal na kuko ay umabot pa rin at napunit ang kanyang isang paa. Limitado ang espasyo sa loob ng lihim na kuweba kaya hindi makakalipad ng masyadong mataas. Sa makatuwid ang abot ng metallic claw ay hindi limitado sa taas. Ang itim at puting tile ay lubhang mapanganib. Ang bilis at katumpakan ng mga metallic claws ay napakahusay at kahit isang cultivator sa kalahating hakbang na true spirit realm ay halos mahayla sa lupa, ngunit naligtas ni Master B. Maingat ding lumakad si Zhao Feng dahil ang kanyang God Spiritual Eye ay halos hindi makatingin sa itim at puting sahig at makita ang mga mekanismo sa ibaba. Nang iset up ang bitag, ang spiritual sense mula sa mga nasa true spirit realm ay isinasaalang-alang na kaya ang sahig ay napaka-sense-proof. Tingnan mo, biglang inabot ni Zhao Feng at hinayla si Bi Chaoyu sa gilid. Basag. Ang mga itim at puting tile sa ilalim ni Bi Chaoyu ay biglang bumagsak habang ang isang metal na kuko ay umabot ngunit pumihit patungo kay Zhao Feng matapos itong makaligtaan. Shua! Ding! Ang figure ni Zhao Feng ay kumikislap at umiwas ng 1 sentimetro sa kuko habang lumilipad ang mga spark sa lugar kung saan siya naroon. Salamat, napakatago ng bitag na iyon. Kahit ako ay hindi sigurado doon. Nilabas ni Bi Chaoyu ang kanyang dila habang si Master B ay tumango sa gilid. Ang tulong sa labas ni Zhao Feng ay hindi nasusukat o kung hindi dahil sa kanyang mababang cultivation at karanasan, paano siya magiging katugman ng Asher Robe Daoist. Ang Asher Robe na tao mula sa gilid ng mga pirata ay malamig na sumulyap kay Zhao Feng. Itong asol na buhok na brat. Ang layuning pumatay ay sumilay sa mga mata ng severed blood bald eagle. Kung hindi dahil kay Zhao Feng, ang mga pinsala at pagkamatay ng mga tao mula sa kuta ay lalampas sa mga pirata. Gayunpaman, dahil sa pag-iral ng kabataang ito, nagawa nitong umabot ng tabla ang dalawang panig. Ang bawat hakbang ay mas mahirap kaysa sa huli at isang katawan o dalawa ang may iwan sa bawat maikling distansya. Bagamat hindi gaanong alam ni Zhao Feng ang tungkol sa mga mekanismo, kayang panatilihin ng kanyang God Spiritual ay ang lahat sa kanyang paningin. Makalipas ang 1 oras, ang mga may cultivation sa ilalim ng 7th Sky, bukod kay Bi Chaoyu na lubos na protektado, ay halos lahat ay namatay. Sa oras na ito, lumitaw ang isang jade corridor na tila walang mga palatandaan ng anumang mga bitag sa loob. Ang lihim na kuwebang ito ay itinayo na parang libingan. Kapag nakarating ang isa dito, malamang na makapasok sila sa gitna. Ngumiti ang Asher Robe Daoist. Markang paywa malaki ang naitulong niya sa mga pirata sa pamamagitan ng paglutas ng lahat ng uri ng mekanismo para sa kanila. Pinuri ni Master B si Bi Chaoyu at nagpakita ng pasasalamat kay Zhao Feng na tagalabas. Mula sa ibabaw, tila walang anumang senyales ng mekanismo ang koridor at wala ring nakita si Zhao Feng sa espiritual na mata ng kanyang Diyos. Baka nakaalis na tayo sa mapanganib na lugar. Isang masayang ekspresyon ang ipinakita ng pinuno ng pamilya B. Para makasigurado, parehong ginamit ni Bi Chaoyu at ng taong nakasuot ng Asher ang kanilang mga kamay para kumatok sa kahoy na istruktura ng koridor. Ang kahoy ay nagbigay ng nakakaakit na amoy na nagbigay sa mga tao ng hindi mabilang na mga alaala. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng dahil naramdaman niyang may mali. Paano magkakaroon ng ganoong amoy ang isang lihim na kuweba na may halos 100 taon ng kasaysayan? Hindi maganda. Biglang nagbago ang ekspresyon ng Asher Robe Daoist. Ang istruktura ng koridor ay naglalaman ng ilang uri ng droga. Hindi namin dapat itumba ang mga istrukturang ito. Ang maliit na figure ni Bi Chaoyu ay nanlambot at ang kanyang mukha ay bahagyang namula, hindi man lang siya makatayo ng maayos. Naramdaman lamang ng magkabilang panig ang pagkulo ng dugo sa kanilang sarili at hindi nila makontrol ang kanilang mga katawan.
Nakaramdam si Zhao Feng ng apoy sa kanyang katawan habang ang mukha ni Bi Chaoyu ay napalitan ng hindi mabilang na mga pag-iisip sa kanyang isipan. Ito ay hindi maganda. Ito na siguro ang Drunken God perfume. Ang pabangong ito ay magiging dahilan upang ang isa ay sumuko sa kanilang mga pagnanasa at may dobleng epekto sa mga kababaihan. Bulalas ni Master B. Drunken God perfume. Naramdaman na lang ng grupo na buzz ang kanilang isipan at hindi na napigilan ng mga lalaki ang kanilang pagnanasa. Higit pa rito, nagsimulang lumitaw ang mga ilusyon sa kanilang isipan na nagpapataas ng kanilang mga pagnanasa. Mula sa mga pirata, nahulog sa lupa ang isa sa mga babae at hinubad ang kanyang damit. Boom! Maraming mga pirata ang sumugod sa babaeng iyon at hinubad ang kanyang damit, lumabas ang puti ng nyebe na balat at lumitaw ang tunog ng pafang. Ang ibang mga pirata ay matakot na tumitig kay Bi Chaoyu na nasa tabi ni Zhao Feng. Ang mukha ni Bi Chaoyu ay kasing pula ng dugo at ang kanyang figure ay bahagyang nanginginig habang siya ay tumalon sa dibdib ni Zhao Feng. Tumigil ka. Sa kritikal na sandali, dalawang aura na kabilang sa True Spirit Realm ang pinakawalan. Gayunpaman, ang Drunken God perfume ay maaaring masira ang katawan at mental na enerhiya ng isang tao kaya karamihan sa mga tao ay natigilan lamang ng isang iglap bago sumuko sa kanilang mga pagnanasa. Dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki at isang matandang lalaki mula sa Transverse Water Stronghold ang umungal na parang mga hayop at tumalon patungo kay Bi Chaoyu. His. Ang mga damit ni Bi Chaoyu ay napunit na nagsiwalat ng isang pares ng mga kuneho na naging sanhi ng mga bibig sa tubig. Ang Drunken God perfume ay maaaring makaapekto sa kapwa lalaki at babae at gagawing walang kapangyarihan ang mga babae. Naramdaman na lamang ni Zhao Feng ang hindi paganap na paglaki ng figure ni Bi Chaoyu na naglabas ng nakakaakit na amoy habang hinahalikan ng malambot na labi nito ang leeg nito. Boom! Boom! 5 hanggang 6 na tao mula sa kuta at mga pirata ay umakbay kay Bi Chaoyu. Ang kasalukuyang sitwasyon. Kahit na ang mga nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay halos hindi makontrol ang kanilang mga katawan at malapit ng sumuko. Ang Drunken God perfume ay nagkaroon pa ng malakas na epekto sa mga nasa True Spirit Realm. Kung ang Severed Blood Bald Eagle at Master B ay parehong babae na may dobleng epekto, kahit sila ay mahiga sa lupa na walang kapangyarihan. Ang magagawa lang nila ngayon ay ilabas ang kanilang aura ng True Spirit Realm at sigawan ang mga tao o harangan sila. Chaoyu. Napasigaw ang head ng pamilya Bingunit kahit siya ay halos hindi na napigilan ang sarili. Kung hindi niya magagawa, magiging isa rin siya sa mga halimaw na iyon. 2 eksperto lang ang napigilan ni Master B mula sa kuta. Pinagmasdan ng dalawa ang isang grupo ng mga gutom na lobo na tumalon patungo kay Bi Chaoyu, ang tupa at nakapikit ang mga mata sa likas na hilig. Kasabay nito, ang babae ng pirata ay binalot ng 7 o 8 lalaki at ang kanyang puting nyebe na figure ay halos mapunit ng pulutong ng mga gutom na lobo. Nang malapit nang mahulog si Bi Chaoyu sa walang katapusang bangungot. Roar! Roar! 5 o 6 na gutom na figure ang tumalon patungo kay Bi Chaoyu. Napabuntong hininga si Zhao Feng at tinanggal ang kanyang silver eye patch. Isang ice blue na mata ang nag-scan sa mga taong nag-charge. Agad na dumaan sa hangin ang nakakapanghinayang enerhiya sa pag-iisip at ang mga sakam na figure ay natigilan sa kalagitnaan. Maging ang pagnanasa sa kanilang mga mata ay tila nagyelo. King of Gods, Kabanata 286. Purple Bronze Giant Coffin. Ang walang limitasyong bangungot ay hindi bumaba kay Bi Chaoyu. Ang head ng pamilyang B ay nagmulat ng kanyang mga mata at nagpakawala ng hininga. Sa sandaling ito, halos mahayag ang kalahati ng anyo ni Bi Chaoyu dahil napunit ang kalahati ng kanyang damit. Ang mga gutom na figure na naapektuhan ng Drunken God perfume ay na-freeze sa kalagitnaan ng hakbang at hindi gumagalaw. Isang nakakapanghinayang hangarin ang dumaan sa kanilang mental na enerhiya at binuhusan ang apoy ng pagnanasa sa kanilang mga isipan. Matapos makumplito ang lahat ng ito, iniwas ni Zhao Feng ang kanyang tingin. Gayunpaman, nagsimulang mag-alab ang apoy sa loob ng kanyang katawan na halos masunog hanggang sa antas ng enerhiya ng pag-iisip nang makita niyang hinahalikan siya ni Bi Chaoyu. Nakakatakot ang Drunken God perfume na ito. Maaari pa itong pumasok sa mental energy level. Para sa mga kababaihan, doble ang epekto nito, ibig sabihin,
kahit na ang mga nasa True Spirit Realm ay hindi ito mahahadlangan. Binuksan ni Zhao Fang ang kanyang God Spiritual Eye at hindi pinansin ang nararamdaman ng kanyang katawan dahil halos ganap na siyang nababanat sa mga pag-atake ng mental energy. Na may pusong parang tubig, pinagmasdan niya si Bi Chaoyu gamit ang kanyang ice blue na mata. Nanigas ang anyo ni Bi Chaoyu nang magkamalay siya at sinubukang humanap ng butas na malilibingan ng sarili. Walang ekspresyong binalot ni Zhao Fang si Bi Chaoyu ng ilang damit. Ang taong ito, gawa ba sa yelo ang puso niya? Si Bi Chaoyu ay nakaramdam ng pagkadismaya at pagiging mababa. Hindi kaya siya kaakit-akit. Nang tumingin si Zhao Fang sa kanya gamit ang kanyang malamig na kaliwang mata, para siyang nakatingin sa isang tumpok ng mga puting buto. Miyaw miyaw. Ang munting pas ang magnanakaw ay lumitaw nang wala sa oras at nagsimulang maamoy ang Drunken God perfume. Nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang. Ang Drunken God perfume na ito ay isang napakalakas na gamot na maaaring makaapekto sa mga nasa True Spirit Realm, kaya mula sa Loika, ang mga hayop ay dapat maapektuhan. Pipigilan na sana niya ito, ngunit nalaman niyang ang maliit na pas ang magnanakaw ay masayang tumatalon sa paligid na may nasisiyahang ekspresyon. Dahil sa eksenang ito, naging kakaiba ang ekspresyon ni Master Bi Chaoyu at ng mga dawist na nakasuot ng Asher. Sa paglipas ng panahon, ang bango ng Drunken God perfume ay nawala o sinipsip ng maliit na pas ang magnanakaw. Walang masyadong talo ang magkabilang partido, pagod lang sila at nanghihina. Ang mga Severed Blood Pirates at Transverse Water Stronghold ay nakaupo nang nakakross ang paa sa lupa upang makabawi bago sumulong. Ayon sa pagsusuri ng taong nakasuot ng Asher, kapag dumaan sa koridor, makararating sila sa gitna ng kuweba. Gayunpaman, ang koridor ay mas mahaba kaysa sa inaasahan at mayroong makamandag na insenso na maaaring pumatay kahit sa mga nasa 6th o 7th sky. Ang grupo ay maingat na naglakad pasulong, natatakot na buhayin ang alinman sa nakamamatay na amoy. Ang koridor ay natapos pagkatapos ng 100 o higit pang yarda, at isang kulay abong ilog ang lumitaw. Maghintay, ang ilog na iyon ay gawa sa hindi mabilang na mga kulay abo na surot na bumubuo ng Bog River. Ang mga bog ay halos kasing laki ng thumbnail at ang ilan ay may manipis na pakpak. Napakakondensado at siksik na tila kaya nilang lumunin ang buong mundo. Nakahinga ng maluwag ang grupo. Ang ilog na nabuo mula sa hindi mabilang na kulay abong mga bog ay hamarang sa landas ng mga grupo. Tumingin si Zhao Fang at nakakita siya ng libingan sa gitna ng ilog ng surot na may radius na 20-30 yarda. Sa gitna ng libingan, may isang higanteng purple bronze coffin na kasing laki ng isang palasyo. Ang magkabilang panig ay dilat ang mga mata at nakanganga ang mga bibig. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganito kalaking kabaong. Hahaha. Sa wakas nandito na tayo. Ang lugar na ito ay dapat ang deathbed ng Watermoon Pirate. Mahirap isipin kung gaano karaming mga item ang nasa malaking kabaong na iyon sa tabi ng Watermoon Pirate. Nagsimulang tumawa ang mga pirata habang nanginginig sila sa tuwa, hindi may tago ang kasakiman sa kanilang mga mukha. Ang gilid ng Transverse Water Stronghold ay may nagniningning na mga mata. Ang purple bronze coffin na kasing laki ng isang palasyo ay nasa gitna ng ilog ng surot, mga 20 hanggang 30 yarda ang layo mula sa lahat. Mga kapatid, sugod. Ang Severed Blood Pirates ay hindi na nakapagpigil. Teka. Ang mga bug na ito ay dapat na mababang antas ng dead corpse bug na lubhang sensitibo sa dugo ng mga buhay na nilalang. Libo-libo sa mga dead corpse bug na ito ang makakain agad ng lahat ng laman at dugo ng isang tao sa isang iglap. Ang Asher Robed Dawist ay tila napakakaranasan at mabilis na binalaan sila. Ang mga surot sa ilog sa harap nila ay binilang ng milyon-milyon at bawat surot ay may aura na maihahambing sa first sky. Dawist, isa kang Grave Robber Master. Wala ka bang paraan para malutas ang problemang ito? Tanong ng Severed Blood Bald Eagle. Grave Robber Master. Nang marinig ang pamagat na ito, lahat ay nagbigay ng puting mata. Hindi katakataka na ang dawist na ito na nakasuot ng Asher ay tila napakakaranasan at halos walang pagkakamali. Lahat ng may dugo ay mararamdaman ng dead corpse bugs. Sa ganitong kalaking halaga, malamang na walang solusyon.
Mayroon akong ilang pakete ng pulbos na maaari lamang mabawasan ang pagkakataong ma-attack kapag inilagay sa ating mga katawan. Pagkasabi nito, naglabas ang Asher Robe the Wisp ng ilang gray na pakat. Nang makita ang sitwasyong ito, agad na nagbago ang mga ekspresyon ng mga tao mula sa Transverse Water Stronghold. Sa pamamagitan ng mga pakete ng pulbos na ito, ang mga pirata ang may kapangyarihan. Sa kabutihang palad, mayroon lamang sapat na mga pakete para sa 5 hanggang 6 na tao. Ang Asher Robe the Wisp ay ngumisi. Ang mga nasa True Spirit Realm lang ang may 100% na pagkakataong makadaan. Ang mga nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay magkakaroon ng 40 hanggang 50% pagkakataon. Para sa mga normal na cultivator sa 7th Sky, magkakaroon lamang ng 10% pagkakataon. Inilibot ng kanyang mga mata si Zhao Fang. Napabuntong hininga si Zhao Fang, mukhang ang balanse na napanatili ng Transverse Water Stronghold at Severed Blood Pirates ay malapit ng masira. Mayroon akong isang uri ng pampasabog na granada dito na maaaring sumabog ang lahat sa loob ng ilang yarda na radius sa wala. Ang mga elemento ng apoy sa loob nito ay dapat kontrahin ang dead corpse bugs. Si Master B ay naglabas ng 7 o 8 maitim na pulang bola na kasing laki ng kamao ng isang sanggol mula sa kanyang interspatial ring. Pagkatapos ay ibinigay niya ang madilim na pulang bolang ito sa lahat. Bagamat ang paggamit ng mga pampasabog na granada ay hindi kasing husay ng pulbos mula sa Asher Robe the Wisp, mayroon itong agarang paggamit at maaaring maging lubhang kapaki-pakinabang sa kritikal na sandali. Ang ilan sa mga elite mula sa Transverse Water Stronghold ay nagkaroon ng pampasabog na granada sa kanilang mga kamay. Dahil limitado ang bilang, maraming tao mula sa Stronghold ang walang nakuha at dahil isang outsider, halatang hindi rin nakuha ni Zhao Fang. Master B, kahit tumawid ako, mawawalan ng silbi ang aking paglilinang. Mas mabuting ibigay itong pampasabog na granada kay Brother Fang. Mungkahi ni Bichaoyo. Ngumiti si Master B. Malakas si Zhao Fang at may bloodline power siya. Naniniwala ako na makakakatawid siya ng ilog ng ligtas. Pagkatapos nating dumaan sa Purple Bronze Coffin. Kakailanganin ka pa namin. Bilang isang tagalabas, ang tiwala ni Master B kay Zhao Fang ay limitado at umabot hanggang sa hakbang na ito, ang kanyang paggamit ay natupad na. Sa makatuwid, walang pakialam si Master B sa buhay ni Zhao Fang. Siyempre, kung nagawa niyang maabot ang Purple Bronze Coffin, ito ay magiging pinakamahusay. Ang asol na buhok ni Zhao Fang ay umihip sa hangin at napakasigla ng itapat sa libingan na puno ng hangin ng kamatayan. Hindi niya alintana na hindi siya nakakuha ng pampasabog na granada. Nagtataka lang siya kung bakit nakatuon si Master B sa pagpasok kay Bichaoyo sa simula pa lang. At ngayon ay personal pa niyang pinoprotektahan si Bichaoyo para makapasa. Seng. So, ang dalawang partido mula sa parehong Severed Blood Pirates at Transverse Water Stronghold ay tumungo patungo sa Purple Bronze Coffin sa gitna ng Bog River. Para sa mga nasa True Spirit Realm, 20 hanggang 30 yarda ay ilang paghinga lang. Naunang dumating ang Severed Blood Pirates kasama si Master B na nagpoprotekta kay Bichaoyo sa likod nila. Kasunod nila ay ang mga nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm at ang pinakamataas na 7th Sky Cultivator. Lubhang mapanganib para sa mga ekspertong ito na tumawid sa ilog at ang mga ulap ng dead corpse bugs ay tumakip sa kanilang mga katawan at ngumunguya sa kanilang true force. Ang mga hiyawan ay nagmula sa ilog ng surot habang ang ilang mga eksperto sa 7th Sky ay nilamon ng walang limitasyong mga bug. Halos bawat paghinga ay may sumisigaw. Sa wakas, 4 na kalahating hakbang lamang ng True Spirit Realm at 1/3 ng mga cultivator sa 7th Sky, na nasa 5 hanggang 6 na tao sa pinakamataas na antas ng 7th Sky, ang nagtagumpay sa pag-abot sa Purple Bronze Coffin. Sinadya ni Zhao Fang na bumagal ng kaunti at dumating kasama ang huling grupo ng pinakamataas na antas ng 7th Sky. Zhao Fang, alam kong hindi mo ako bibiguin. Ngumiti si Master B ngunit medyo nagulat sa kanyang puso. Ang iba pang mga eksperto sa pinakamataas na antas ng 7th Sky ay nataranta at kahit 1 o 2 ay nawalan ng mga paa. Sa kabilang banda, si Zhao Fang ay hindi man lang nasaktan. Ang Asher Robe the Wisp ay nagulat din habang sinulyapan niya si Zhao Fang.
Ang isang brat sa Seventh Sky ay walang anumang espesyal na pulbos o ang pampasabog na granada ni Master B ay dapat na namatay ng walang pag-aalinlangan, ngunit kahit papaano, madali siyang nakarating dito. Sa sandaling ito, kung ikukumpara ang dalawang partido, kitang-kita na may kaunting bentahe ang mga pirata dahil mas epektibo ang pulbos ng taong nakasuot ng Asher. Higit pa rito, kinaladkad din ni Master B si Bi Chaoyu pabalik sa lahat. Matapos maabot ang Purple Bronze Coffin, ang Dead Corpse Bugs ay naglibot lang ng kaunti bago bumalik sa ilog ng surot. Sumunod, pinag-usapan ng magkabilang panig kung paano makapasok sa napakalaking Purple Bronze Coffin na ito. Ang Purple Bronze Coffin ay mukhang isang higanteng kabaong, ngunit ito ay sa katotohanan ay isang libingan na palasyo at may malaking pinto sa bawat direksyon. Hindi makatutuhanang masira ang Purple Bronze Coffin dahil kahit na ang mga pag-atake mula sa mga nasa True Spirit Realm ay mahihirapang sirain ito. Higit pa rito, ang paggamit ng matinding puwersa ay maaaring mag-activate ng hindi maiisip na mga resulta. Bawat pinto ay may malabong tatak ng palad sa gitna. Sabi ng isang pirata. Ang mga tatak ng palad na ito ay tila sariwa at naiwan lamang. Sa 4 na pinto, 3 lang ang may malabong marka ng palad na ito at iba-iba ang laki ng bawat isa. Ang una ay ang laki ng isang may sapat na gulang na lalaki. Ang pangalawa ay tila na pag-iwanan ng isang dalaga at ang pangatlo ay matanda na Atlanta, na para bang sa isang matanda. Nang makita ang mga tatak ng palad na ito, umikot ang pag-iisip ni Zhao Feng nang maalala niya ang tandang bato na may tatak ng kanyang palad dito. Ang unang palm imprint ay dapat sa kanya, ang pangalawa ay si Bi Chaoyu at ang pangatlo ay ang Asher Robe Daoist. Naiintindihan ko, halos sabay na bumulalas ang Asher Robe Daoist at ang Severed Blood Pirates. Ang tandang bato sa pasukan ay nakalink dito at ang 3 imprint ng palad ay kumakatawan sa 3 susi sa pasukan ng Purple Bronze Coffin. Mabilis na tumayo si Master B sa harap ni Bi Chaoyu habang naiintindihan niya at tumingin kay Zhao Feng ng nagniningas na mga mata. King of Gods, Kabanata 287. Pagpasok. Ang katotohanan ay nahayag sa sandaling ito. May 4 na pinto sa Purple Bronze Coffin, at 3 sa mga ito ay may malabong marka ng palad. Ang bagay ay, ang 3 palm imprint na ito ay kapareho ni Zhao Feng, Bi Chaoyu, at ang Asher Robe Daoist. Pagpasok, itong 3 lang ang nakahawak sa tandang bato. Talagang matalino ang layout ng Watermoon Secret Cave. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na purihin. Siya ang unang nakaalam ng sikreto at siya ang unang nag-react. Shua. Si Zhao Feng ay naging malabong figure habang siya ay tumakbo patungo sa pintuan na may tatak ng kanyang palad. Halatang nakakuha ng atensyon ng magkabilang panig ang kanyang mga kilos. Pigilan mo siya. Hiwain ang kanyang palad. Ang mga mata ng Severed Blood Pirates at ang Asher Robe Daoist ay kumislap habang sila ay tumalon patungo kay Zhao Feng. Nasa gitna ng magkabilang partido ang pintuan na pinatutunguhan ni Zhao Feng. Hindi namin maaaring ipaalam ang susi na ito sa mga pirata. Tumalon ang puso ni Master B habang ang kanyang aura ng True Spirit ay sumabog habang siya ay sumusugod kay Zhao Feng. Kahit na hindi niya makuha si Zhao Feng na kumakatawan sa isang susi, hindi niya papayagan ang mga pirata. Hindi pinansin ni Zhao Feng ang mga papasok na pag-atake at inilagay ang kanyang palad sa pinto. Weng! Sa sandaling bumukas ang pinto, isang madilim na berdeng ilaw ang bumalot kay Zhao Feng at isang suction force ang lumitaw na agad na hinayla si Zhao Feng papunta sa Purple Bronze Coffin. Sa susunod na sandali, nagsagupaan ang mga pag-atake ng Severed Blood Bald Eagle at Master B sa lugar kung saan orihinal si Zhao Feng at isang magulong kapangyarihan na kabilang sa True Spirit Realm ang tumama sa berdeng ilaw bago nawala. Boom! Sumara ang pinto at naging dim ang berdeng ilaw. Ang mga pag-atake ng dalawa sa True Spirit Realm ay hindi nakuha. Parehong may bahagyang pangit na ekspresyon ang Severed Blood Bald Eagle at Master B. Kailangan nating pumasok bago mawala ang liwanag. Ang Asher Robe Daoist ay nagsabi sa malalim na tono. Sa sandaling ito, hinayla lamang si Zhao Feng nang mahawakan niya ang berdeng ilaw. Gayunpaman, ang liwanag ay lumitaw lamang nang wala pang isang hininga, kaya't ang bilang ng mga taong aktwal na makapasok sa maikling panahon na ito ay limitado.
Tatlo lang sa 4 na pinto ang may tatak ng palad sa kanila kaya kung papabalikan natin ang isang tao. Ang Severed Blood Bald Eagle at Asher Robe the Whist ay nagpalitan ng tingin habang nag-uusap sila. Napagtanto din ni Master B na ang isa sa 4 na pinto ay walang tatak ng palad. Kung maibabalik nila ang isang tao at itatak ang tanda ng bato, maaari silang makakuha ng dagdag na susi. Gayunpaman, ang daan pabalik ay puno rin ng panganib. Maging ang mga nasa True Spirit Realm ay kailangang mag-ingat. Sa sandaling ito, Weng. Isang maliwanag na ilaw ang kumislap sa ika-4 na pinto nang lumitaw ang isa pang malabong bakas ng palad. Hindi maganda. Malamang mayroon pang ibang tao na nakapasok sa Watermoon Secret Cave. Nagbago ang ekspresyon ng lahat mula sa kuta at mga pirata. Ang mga pirata ay nakipagtulungan sa mga tao mula sa kuta upang buksan ang kabang ito, ngunit ngayon ay nagbago ang sitwasyon. Bukod sa dalawang puwersang ito, may nakialam na ikatlong partido. Ito ay maaaring magbunga ng hindi inaasahang resulta. Kailangan nating buksan ang treasury bago dumating ang ikatlong partido. Mataimtim na sabi ni Master B at inutusan si Bi Chaoyu. Inilagay ni Bi Chaoyu ang kanyang maliit na kamay sa pinto at sa isang boom, isang berdeng ilaw ang lumitaw. Si Bi Chaoyu ay agad na sinipsip at si Master B, ang head ng pamilyang B at isa pang eksperto sa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay hinayla din. May kabuuang 4 na tao ang nakapasok mula sa Transverse Water Stronghold. Ang Severed Blood Pirates ay nagkaroon din ng mabigat na party na may isang True Spirit Realm, dalawang kalahating hakbang na True Spirit Realm, at isang nasa tuktok ng 7th Sky Expert ang pumasok. Kasabay nito, ang pasukan ng Watermoon Cave. Huminto ang 3 figure sa itim na hakbang. Sila ang Fan-Flying Bandit, ang Kagandahan, at ang Maikling Elder ayon sa pagkakabanggit. Inabot ng kabataang may hawak ng pamaypay at inilagay ang palad sa stone sign sa loob ng 2 hanggang 3 paghinga hanggang sa lumitaw ang kakaibang pakiramdam. Mukhang may eksperto sa grupo na pumasok dito. Ang mga mekanismo dito ay sobrang tago at mahirap matagpuan kahit ng spiritual sense. Makikita lang ito ng mga mata kapag malapit na sila. Higit pa rito, dapat ilagay ng tagapagbukas ng treasury ang kanilang mga kamay sa karatula para sa hindi bababa sa 2 hanggang 3 paghinga upang makakuha ng isang susi. Napabuntong hininga ang maikling matanda. Kung narito ang Asher Robe the Whist o Jiao Fang, labis silang magugulat dahil sa isang maikling pangungusap ay nalutas ng maikling elder ang misteryo ng palatandaang bato. Bagamat nakita ni Jiao Fang na kakaiba ang stone sign at hinawakan ito, bahagi nito ay swerte habang nakita ng maikling elder na ito ang katotohanan sa isang sulyap lang. Kasunod nito, ang maikling matanda ay nanguna at naglakad na parang namamasyal lang. Ang mga bitag at mekanismo sa daan ay tila nagbigay sa kanya ng berdeng ilaw. Sa pagtingin sa hanay ng mga katawan sa lupa, hindi maiwasan ng kabataan na purihin. Karapat-dapat talaga si Sir na maging Mechanisms Master. Ang aking Master Watermoon Pirate ay nagnakaw ng maraming mga diskarte tungkol sa mga mekanismo mula sa iyong pamana. Ang Watermoon Pirate ay napakatalino, ngunit sa kasamaang palad ay ginugol niya ang kanyang mga pagsisikap sa masamang landas. Hindi ka panipaniwala na natutunan niya ang 20 hanggang 40% ng aking linya ng pamana. Hindi napigilan ng maikling matanda na mapabuntong hininga. Ang grupo ng 3 ay madaling dumaan sa yungib na puno ng mga bitag. Hanggang sa makarating sila sa koridor ay tumaas ang kilay ng maikling elder. Mukhang walang mekanismo o bitag ang koridor na ito, ngunit hindi ito ilalagay ng lumikha dito ng walang bayad. Parang may aura ng Drunken God perfume at Master's 8-sided incense poison dito. Ang batang nakasuot ng bromage ay sumangot at tumawa. Ang kombinasyon ng 3 ay itinuturing na napakalakas. Ang maikling elder ay isang mechanism master at maaaring mas magaling pa sa Watermoon Bandit mismo. Kung tungkol sa kabataan at kagandahan, sila ay mga alagad ng Watermoon Pirate. Sa loob ng higanteng purple bronze coffin, lumitaw si Jiao Fang sa isang kulay purple at bronze na kwarto. May isang mesa at isang upuan, at sa mesa ay isang scroll. Nang buksan niya ito, nakita ni Jiao Fang na ito ay isang mapa na nasa hugis ng kabaong. Ang mapa ay nahati sa 3 layer na kumakatawan sa pamamahagi ng kabaong.
Ang lokasyon ni Jiaofang ay nasa unang palapag ng east side at sa loob ng unang silid. Kasing laki lang ito ng isang maliit na parisukat sa mapa. Kawili-wili. Nagtataka ako kung bakit iniwan ito ng lumikha. Binuksan ni Jiaofang ang kanyang God's spiritual eye at iniukit ang mapa sa kanyang isipan. Ayon sa scroll, bawat layer ay may treasury sa loob. Ang silid ng treasury ng una at pangalawang layer ay nasa gitna. Sa gitna ng ikatlong layer, mayroong kabaong na tila kabaong ng pirata ng Watermoon. Ang gitna ng bawat palapag ay dapat magkaroon ng pinakamahalagang kayamanan ng Watermoon Pirate. Naiintindihan ni Jiaofang. Ibinaba niya ang scroll saka naglakad patungo sa pangalawang silid. Ang silid kung saan siya ay orihinal na ang panimulang punto. Gayunpaman, hindi siya pumasok kaagad sa susunod na silid at sa halip, sinuri ang bawat bahagi ng unang silid gamit ang kanyang God's spiritual eye. Nakikita ng kanyang mata ang mga bagay at mas malakas kaysa sa normal na spiritual sense. Walang makatakas sa mga mata ni Jiaofang. Sa isang tiyak na sandali, nakatuon ang God's spiritual eye ni Jiaofang sa upuan. Sa kwartong ito, isang upuan at mesa lang ang mayroon. Karaniwan ang mga tao ay nakatuon sa mesa. Sino ang magpapapansin sa upuan? Naisip ito ni Jiaofang at umupo sa upuan. Chicha. Chicha. Ang upuan ay lumubog ng 2 pulgada at nadulas pabalik ng 3 talampakan. Kasunod nito, lumitaw ang isang maliit na butas kung saan naroon ang upuan. Sa loob ng butas ay isang set ng teaware kasama ang mga tasa at isang teapot. Si Jiaofang ay may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Masyadong casual ang pagpaplanong ito. Inabot niya at nagsalin ng 2 tasa ng tsaa. Ang tsaa ay nagkaroon ng bahagyang lamig dito at ipinatawag ni Jiaofang ang maliit na pasang magnanakaw. Ang paglaban ng maliit na pasang magnanakaw sa lason ay napakataas. Naglakas loob pa itong kainin ang makamandag na surot sa 100 Graves Forbidden Ground at lunukan pa ang Drunken God perfume sa koridor. Ang paggamit ng maliit na pasang magnanakaw bilang isang tester ay isang magandang ideya. Meow meow. Ang maliit na pasang magnanakaw ay uminom ng isang tasa na may umiikot na mga mata bago tumango kay Jiaofang. Pagkatapos ay uminom si Jiaofang ng isang tasa at naramdaman ang isang nanlalamig na layunin na dumaan sa kanyang mga organo at diretso sa kanyang buto, na naging dahilan upang siya ay manginig kaagad. Gayunpaman, pagkatapos inumin ang tasa ng tsaa na ito ay naramdaman ni Jiaofang na ang mga katangian ng kanyang katawan ay lumakas. Hehe, kawili-wili. Pagkatapos uminom ng tsaa, binuhat ni Jiaofang ang maliit na pasang magnanakaw habang papasok siya sa pangalawang silid. Sa dulo ng pangalawang silid ay isa pang pinto, ngunit ito ay sarado. Saglit na nakatayo si Jiaofang sa silid ngunit hindi bumukas ang pinto. Mukhang kailangan nating dumaan sa pintuan ng mga silid. Hindi siya nagpanik o nakaramdam ng pagmamadali. Muli, ang espiritual na mata ng Diyos ay nag-scan sa buong silid. Bagamat dati nang nag-aral ng arrays si Jiaofang, wala siyang gaanong alam tungkol sa mga mekanismo na isang sangay ng arrays. Ang pinakamaaasahan niya ay ang espiritual na mata ng Diyos. Nakikita at nasusuri ng espiritual na mata ng Diyos ang bawat maliit na detalye, na lumalapit sa kahit na makita ang mga atomo. Sa ilang sandali, nakakita si Jiaofang ng 5 hanggang 6 na kahina-hinalang puntos. Meow meow. Ang maliit na pasang magnanakaw ay biglang tumalon sa isang lampara na isa sa mga punto ng mekanismo. Weng. Lumiwanag ang lampara at nahulog ang isang libro mula sa kisame. Pagbukas nito, nalaman ni Jiaofang na ito ay isang libro tungkol sa pangunahing mga mekanismo. Iniskan ito gamit ang kanyang God's spiritual eye, lahat ng nilalaman ay kinopya sa kanyang isip. Nakakatuwa, ano ang silbi nito? Ano ang pinaplano ng pirata ng Watermoon? Bahagyang ngumiti si Jiaofang. Kasabay nito, ang pangalawang silid ng unang palapag sa hilaga. Boom! Kumalat sa buong silid ang isang mabaho at nakakapanghinang gas. Ubo-ubo. Si Master B na nasa unahan ay nagas ang mukha at kahit anong pilit niyang panasan ay walang lumalabas. Nagsimula na ring mabulunan ang iba. Master B, hindi sinasadyang natapakan mo ang isang bitag. Mahina na itinuro ni Bi Chaoyo ang pintuan. Ang pangalawang silid ng kanluran. Hihihi, parang may gantimpala at mga bitag sa bawat kwarto.
Ang lahat ay nakasalalay sa lakas, paningin, at swerte. Masungit na sabi ng The Whist na nakasuot ng Asher. Gamit ang kanyang mga kasanayan, hindi nagtagal ay nakarating siya sa ikatlong silid at pinamunuan ang daan ng may kumpiyansa. Gayunpaman, sa pangalawang hakbang niya sa ikatlong silid, dalawang metal na kadena ang lumitaw mula sa mga dingding at nakapulupot sa kanyang mga paa na kasing bilis ng mga palaso. Ang Asher Robe The Whist ay sumigaw habang ang kanyang buong katawan ay nakasabit sa kisame. King of Gods, Kabanata 288. Watermoon for Treasures. Unang palapag ng Purple Bronze Coffin. Si Zhao Feng ay hindi nagsikap para sa bilis at naglakad ayon sa mga mekanismo ng hakbang-hakbang. Ang bawat silid ay may mga gantimpala at mga bitag sa loob ngunit dahil ang ilang mga mekanismo ay napakatumpak, ang espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Feng ay makakatansya lamang kung ano ang magagawa nito. Matapos dumaan sa ikaapat na silid, naabot ni Zhao Feng ang beginner level ng pag-unawa sa mga mekanismo at naintindihan na niya ang karamihan sa aklat na natanggap niya sa pangalawang silid. Hindi ito dahil mabilis siyang matuto, ito ay dahil mayroon siyang mga pangunahing pundasyon sa mga array. Ayon sa mapa, ang isa ay kailangang dumaan sa 9 na silid upang maabot ang gitna ng unang palapag. Napaisip si Zhao Feng. Ang kahirapan ay nadagdagan pagkatapos malagpasan ang bawat pinto at sa pamamagitan ng paggamit ng God's Spiritual Eye, si Zhao Feng ay nag-scan sa bawat silid. Ang kanyang layunin ay umani ng lahat ng mga gantimpala mula sa bawat silid. Gayunpaman, sa paggawa nito, maaapektuhan ang kanyang bilis. Nang marating niya ang ikalimang silid, mayroong hindi bababa sa 6 na mekanismo sa silid. Gamit ang kanyang God's Spiritual Eye na si Zhao Feng ay maaaring hindi isama ang 4 sa mga mekanismo. Ang isa sa mga natitirang mekanismo ay nasa sulok habang ang isa ay nasa gitna ng sahig. Hinayaan ni Zhao Feng ang maliit na pas ang magnanakaw na subukan ito dahil mayroon itong mahusay na pakiramdam para sa panganib. Meow meow. Ikanaway ng maliit na pas ang magnanakaw ang kanyang mga paa at umikot ang mga eyeballs habang nakatutok sa sulok. Itinaas nito ang kanyang mga paa at isang malabong pilak na blur ang tumama sa sulok. Bumangon ang itim na usok mula sa sulok at kaagad na sumunod doon. Hindi mabilang na mga arko ng lilang kuryente ang bumalot sa silid. Ang mga lilang arko ng kidlat ay hamarang sa silid, na bumubuo ng isang bilangguan. Ang kidlat dito ay maaaring magpasabog ng mga normal na 7th Sky Cultivator sa abo. Napaisip si Zhao Feng. Kung isa pang 7th Sky Cultivator sa lugar na ito, malamang na mamatay sila. Kahit na ang pagkakataon ng isang taong nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm na mabuhay ay wala pang 30%. Gayunpaman, hindi natarante si Zhao Feng dahil kung ito ang bitag, ang natitirang mekanismo ay ang gantimpala. Nagkibit balikat ang munting pas ang magnanakaw. Mayroon itong mga kalkulasyon, ngunit hindi sila perpekto. Masyadong mystical ang swerte. Sa pagkakataong ito, si Zhao Feng ay personal na naglakad patungo sa gitna ng silid at marahang kumatok sa lupa. Automatikong bumukas ang sahig, tumambad ang perpektong silver jade na nagbigay ng malamig na kislap. Tama ang hula ni Zhao Feng sa pagkakataong ito. May mga reward talaga sa bawat kwarto at kapag nabuksan na ang reward mechanism na ito, magbubukas ang pinto sa susunod na kwarto. Gayunpaman ang isa ay kailangang malutas sa pamamagitan ng kalahati ng mga bitag upang makapasok sa susunod na silid. Gaya ng inaasahan, bumukas ang pinto sa ika-6 na silid. Ang kidlat na pumapalibot sa silid ay hindi nawala, kaya't si Zhao Feng ay naging isang Asher Streak ng kidlat at dumaan sa lilang kidlat. Ang malalakas na agos na ito ay sumanib sa kanyang Asher Glow. Ang puso ni Zhao Feng ay nanginginig habang ang isang pamamanhid na sensasyon ay kumalas sa kanyang katawan, kaya, mabilis niyang itinuro ang kapangyarihang ito patungo sa kanyang dantian. Matapos matagumpay na masipsip ang kidlat, ang true force ni Zhao Feng ay naging bahagyang mas malakas. Tulad nito, dumaan si Zhao Feng sa bawat silid. Dahil sa kanyang God's Spiritual Eye, maaaring alisin ni Zhao Feng ang karamihan sa mga bitag at gamitin ang maliit na pas ang magnanakaw upang madagdagan ang kanyang pagkakataong magtagumpay. Sa makatuwid, nalampasan ni Zhao Feng ang mga panganib ng walang anumang problema. Nang marating ni Zhao Feng ang ika-8 silid, ang mga gantimpala ay napakarami.
Isa sa mga gantimpala na ito ay isang spiritual pill na pinangalan ng 100 Changing Pill na maaaring gamutin ang karamihan sa mga lason at magagawa lamang ng Watermoon Pirate. Ang Watermoon Pirate ay mahusay sa heograpiya, medisina, arrays, at nagkaroon ng hindi mabilang na mga kayamanan. Hindi nakakagulat na magagawa niya ang gusto niya sa Canopy Great Country. Hindi maiwasan ni Zhao Feng na humanga sa kakayahan ng Watermoon Pirate. Ang mga mekanismo sa loob ng ikawalong silid ay umabot na sa 10 at pagkatapos ng ilang pagsusumikap, nakatanggap si Zhao Feng ng kakaibang kulay abong bato. Ang Watermoon Pirate ay nakakolekta ng napakaraming kakaibang kayamanan na kahit si Zhao Feng ay hindi alam. Meow meow. Tumakbo ang maliit na paws ang magnanakaw, ninakaw ang kulay abong bato, at kinagat ito gamit ang mga ngipin nito, gayunpaman, walang lumalabas na bukol. Mula dito, makikita ang tigas ng bato. Pagkatapos ay nagpatuloy si Zhao Feng sa ika-9 na silid na siyang huling silid din. Ang bilang ng mga mekanismo sa silid na ito ay umabot sa 11. Sa pamamagitan ng kanyang God Spiritual Eye na si Zhao Feng, binaliwala ang 6 sa mga mekanismong ito at isa pang 2 sa pamamagitan ng kanyang kaalaman sa array. Nangangahulugan ito na isang kabuuang 3 mekanismo ang natitira na kailangang masuri. Bagamat mabilis na nahanap ng God Spiritual Eye ang lokasyon ng mga mekanismo, nagawa pa rin itong pigilan si Zhao Feng sa loob ng ilang panahon. Ayaw niyang isuko ang mga pabuya sa kwartong ito. Habang sinusuri ni Zhao Feng ang mga mekanismo, ang iba pang 2 grupo ay nagpatuloy din. Ang Asher Robe Dawist mula sa mga pirata ay may kaunting alam tungkol sa grave robbing. Ang mahalaga ay marami silang mga tao at isang taong True Spirit Realm ang may hawak ng kuta at kahit na napakadelikado pa rin, nagawa nilang lampasan ito. Mula sa Transverse Water Stronghold, si Bi Chaoyo ang pinaka-talented dahil sa katotohanang natuto siya mula sa isang guro. Sa daan, ang kanyang kaalaman ay tumaas ng mabilis habang si Master B na nasa True Spirit Realm ay pinrotektahan siya. Sa mga tuntunin ng kahusayan, si Zhao Feng ay masasabing pinakamabilis, madaling nahihigitin ang mga pirata. Gayunpaman, nagsikap siyang maging perpekto at hindi susuko sa anumang mga gantimpala. Higit pa rito, hindi siya dalubhasa sa mga mekanismo at mayroon lamang siyang maliit na paws ang magnanakaw at ang kanyang sarili, kaya ang kanyang bilis ay halos pareho sa iba pang 2 grupo. Habang ang 3 partido ay nag-iisip na sinusubukang ipasa ang mga mekanismo, 3 tao ang tumawid sa ilog ng surot. Ang pinuno ay isang kabataan na nakasuot ng bromage at sa isang flap ng kanyang pamaypay, nagpadala ng aura na agad na nag-liquidate sa lahat ng dead corpse bugs sa loob ng 10 yarda na radius. Sa mga tuntunin ng lakas, ang kabataan ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga cultivator sa true human rank. 3 figure ang dumapo sa harapan ng purple bronze coffin. Ang mga tao ay pumasok mula sa hilaga, silangan at timog. Naglakad lang ng kaunti ang maikling elder bago na kumpirma na ang kanilang pinto ay nasa kanluran, sa tapat ng pinto ni Zhao Feng. May tatak ng palad sa kanluran na pinto na eksaktong kapareho ng sa kabataan. Huli na ba tayo? Agad na sabi ng dilag. Dapat makahabol tayo. Sa 4 na direksyon, ang silangan dapat ang pinakamaswerteng. Sa mga mekanismo, ang silangan ay kumakatawan sa nagwagi. Kung tama ako, ang unang makakahawak sa tandang bato ay dapat ang taong pumasok mula sa silangan. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ng maikling matanda. Tama ang kanyang pagsusuri, pumasok si Zhao Feng sa pamamagitan ng silangan. Hindi mahalaga kung sila ay mula sa silangan o kanluran. Ngayon papatayin natin silang lahat. Kumpiyansa na sabi ng binata na may bahagyang pagmamataas. Napangiti ng mapait ang maikling elder ngunit hindi ito itinanggi. Ang Fan-Flying Bandit ay ang pinakatalentadong disipulo ng Watermoon Pirate at nagkaroon ng hindi mabilang na mga diskarte. Si Master B at ang mga pirata ay tiyak na hindi niya katugma. May isa pang mahalagang punto. Ang Fan-Flying Pirate ay inimbitahan ang maikling elder na nagdadalubhasa sa mga mekanismo upang sumali sa kanila, at ang kanyang kaalaman sa mga mekanismo ay higit pa sa Watermoon Pirate. Ang kombinasyong ito ay talagang mapapawi ang lahat. Agad na pumasok ang 3 sa kanluran na pinto na ang direksyon ay nasa tapat ng direksyon ni Zhao Feng. Ang bilis ng maikling matanda ay masasabi lamang bilang isang himala.
Sa ilang paghinga lang, nalampasan na niya ang unang 2 kwarto. Oo, ang mga mekanismong ito ay medyo magaspang. Ang Watermon Pirate ay malinaw na nag-set up ng mga ito sa padalos-dalos na paraan. Ang maikling Elder ay tila namamasyal. Halos hindi na huminto ang tatlo kahit na dumating na sila sa ika-9 na silid. Tulad ng sinabi ng maikling Elder, ang kanlurang bahagi ay hindi maganda. Hindi lang mahirap, hindi rin ganoon kaganda ang mga gantimpala. Ang east side ang winner's side at nagkaroon ng advantage. Si Zhao Feng ang unang nag-iwan ng marka ng palad at sa makatuwid ay nagkaroon ng malaking kalamangan. Bagaman ito ang kasabihan, hindi tumigil ang mga daliri ng maikling matanda. Basag. Ang ika-9 na silid ay nalampasan ng maikling Elder sa 20 paghinga habang si Zhao Feng, ang mga pirata at mga grupo ng kuta ay lahat ay gumugol ng kalahating oras para sa paggawa ng tsaa. Nangangahulugan ito na ang maikling Elder ay dumaan sa 9 na silid habang wala sa iba ang nakatapos sa huling silid. Ang mga master ay may ganap na kapangyarihan at kasanayan sa loob ng kanilang propesyon. Kahit na muling nabuhay ang Watermon Pirate, kailangan niyang aminin ang pagkakaiba sa pagitan nila. Matapos madaanan ang ika-9 na silid, ang Fan-Flying Pirate at ang kumpanya ay nakarating sa gitna ng unang palapag. Sa harap nila ay isang kwarto na kasing laki ng isang maliit na mall. Sa gitna ng silid ay isang kristal na kabaong na binubuo ng mga bihirang materyales, nagniningning na alahas, at kahit na mga sandata ng espiritual na grado. Ang mga bagay ay ginawang malabo ang mata ng isa. Anuman sa mga bagay dito ay maaaring magpapaliwanag sa mga mata ng isang normal na magsasaka sa True Spirit Realm. Gayunpaman, ang kabaong ay walang anumang bangkay. Ayon sa layout, ang mga gantimpala sa unang palapag ay hindi ang pinakamahusay. Mas gaganda pa ang gantimapala ng ikalawa at ikatlong palapag. Sa ikatlong palapag lamang naruroon ang katawan ng Watermon Pirate at ang pinakamahalaga at treasured na bagay. Ang mungkahi niya ay sumuko sa unang palapag at dumiretso sa pangalawa. Gayunpaman, ang fan-flying na pirata at magandang babae ay parehong hindi gumalaw at sa halip ay tumitig sa kaban sa loob ng unang kabaong. 100 flower sack. Mayroong 100 flower sack. Bulalas ng maikling matanda. Ang Watermon 4 treasures ay 4 na bagay na nakatulong ng husto sa Watermon Pirate habang siya ay nabubuhay. Ang 100 flower sack ay isang bagay na maaaring lumikha ng lason at may walang katapusang gamit. Ang Drunken God perfume ay isa lamang sa mga halimbawa. Ang 100 flower sack ay naglalaman ng daan-daang lason. Ang ilan sa mga ito ay maaari pang linlanggan ang mga nasa True Spirit Realm. Ang iba ay maaaring agad na pumatay sa mga nasa True Spirit Realm. Mayroon ding mga bagay na maaaring agad na magpalakas ng isang tao o magbigay ng mas mahabang buhay. Nanginginig ang boses ng dilag. Ang 100 flower sack ay ang pangarap ng hindi mabilang na mga tao sa masamang landas. Magagamit nila ito para pumatay ng mga tao, iligtas ang mga tao, palakasin ang sarili. Magagawa nito ang anuman. Kapag may nakakuha ng item na ito, nagkaroon sila ng pagkakataon na patayin ang mga nasa True Spirit Realm kahit na wala silang magawa.